Kinabukasan, inilapit na ng CIDG Tarlac at Resibo sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City ang mga minamanmanang paggawaan ng chicharon. Sir, patingin po ako ng mission order. Makalipas lang ang isang oras, may hiniing ka ba, sumbong o reklamo? nagpa siya ang inspection team ng City Health Office na mag-surprise inspection sa lugar. At pagdating sa komunidad, Ang hinaing May solusyon! ang sumbong. Hindi po kayo gumagawa. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Pumunta kami rito, hindi po maayos yung pagkakakanyo. Ano yung retakong tayo? Sinabjak yun. sa unang bahay na pinasok ng mga otoridad, may kapuna-puna na raw sa tinatawag nilang cooking area. Mga ma'am sir, mantika pa ba yan o crudo? Ew! Kasi nakita po namin yung lugar nyo, hindi po siya akma doon sa standard ng sanitation. Madumi. Dahil lahat po yung mga karne dyan, kailangan namin kumpiskahin. Iko-condemn po namin yun kasi kung siya ng hotly. Wala po tayong magagawa. Kasi nga po, nung pumunta kayo rito, hindi po maayos yung pagkakakanyo. Sa patuloy na pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan, walang lusot sa mata ng mga inspektor ang mga kadugyutang paggawa ng chicharon. Tignan mo, nagluluto ka, wala kang damit, wala ka pa naninigarilyo. Hindi kasi kayo mainit. Sa katabing bahay naman, ang mga karne na chinap-chap, tinetaste test din ng sandabakak na mga langaw. Wow naman! Unli pork para sa ating flying creatures. Kaya po na, dapat po ating kontak up na, yan po, kalangaw po na. Para po hindi tayo na para sa negosyo natin, ayusin po natin. Total, kumikita naman po tayo. Sa panayam ng Resibo, sa mga ilang may-ari ng 6 na paggawaan na ininspeksyon ng mga otoridad, hindi raw nila itinatanggi ang maruming paraan ng paggawa ng chicharon. Pero ito lang daw kasi ang tangi nilang paraan para makapaghanap buhay. Matagal na. Diyan na nga nilak ng mga anak ko eh. Sakit lang. Sakit ko. Hindi ko po alam kung saan kami kukuha ng para pagkain po namin. Ngayon, kung ano po yung masasuggest nyo na gusto nyong mangyari, na gusto nyong malinis or ano or what po, willing naman po kami makipag-cooperate. Ayon naman sa inspection team ng Tarlac City, nilabag ng mga paggawaan ng mga sumusunod. Una, ginagawa po yung chicharon sa loob ng residential houses na hindi po akma bilang food processing area. Ikalawa po, wala silang sanitary permit, health certificates po ng mga nagtatrabaho doon at business license. Ikatlo po, hindi rin po sila dumaan sa City Planning and Development Office kaya wala po silang locational clearance. Sa ngayon, ipinasara na ang mga paggawaan ng chicharon. Hindi sila maaaring gumawa at magbenta hanggat naayos nila ang lugar at nakapag-apply na sila ng mga karampatang permit. Pagsisiguro naman ng Tarlac City LGU, maghihigpit man sila sa mga lumabag sa kanilang patakaran, tutulungan din nila ang mga umaasa rito bilang kabuhayan. Payo po sa kanila ay maghanap po tayo ng angkop na lugar at tumaan po sa tamang proseso and we will give them all the assistance. Maaari rin po silang mag-organize actually bilang isang cooperative, di ba? Upang matulungan po sila maging legal at maging sustainable po yung kanilang operation. Paalala naman ng mga operatibang kasama sa inspeksyon, maaari ring maharap sa kriminal na kaso ang mga paggawaan ng pagkain na maaaring magdala ng panganib sa kalusugan. Ito po binigyan natin ng babala sa unang pagkakataon. Sa susunod po nating maaktuhan at may reklamo pang maririnig, ay pwede na po natin ihulihin sila at i-effect po natin ang criminal aspect po nito. Mayroon pong paglabag sa ilang batas natin gaya ng po ng Sanitation Code, ng Consumer Act at saka yung pwede din po yung Food Safety Act po na pwede natin ikaso sa kanila. Ito po yung maging magandang leksyon na rin sa ibang kababayan natin ang gustong maghanap buhay na dapat isang guni mismo sa kinaukulan. Kinumpis ka rin na mahigit kumulang 55 kilos na karne ng baboy at chicharon. Papatupad po natin yung cease and desist order. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.